ang inyo kalingawan sa tagsa kaudto para sa inyo mga talamyawo. Kag inyo mga requested magpamati kag magtawag kaupod sa inyo pinalangga sa radyo. DJ Shaila Cordero. Live sa 106.7 TYIS-FM ang palangga ko. Stereo 106.7 IS FM. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against you. Miyerkules ng edisyon, Setyembre 17, 2025. Maing aga na sa atong pinanangga nga Mayor, Honorable Mayor Doc Dennis Superficial, Vice Mayor Ramon Monsig Soliano, kagsuman sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan sa Banwasan Santa Barbara, good morning. Sa local government unit ng Santa Barbara, sa mga empleyado at sa mga staff, good morning man. Suman sa aton nga mga barangay officials, Sangguniang Kabataan officials, kag mga senior citizens sa 80 ka mga kabarangayan diri sa may Santa Barbara. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Welcome sa aton nga programa subong adlaw ang Radio Opisina. Shout out sa may Marinas Pansit Malagutuhan and Ituri Kadingko sa 888 Laundry Shop. Kag suman sa ako yung mga pinalangga nga mga canteen girls, mga avid listeners naton. Dira sa may Kadagmayan Norte, Masitas family lang ka Violang ka Layan lang ka Loisa. Kag subong man kay lang ka Luing, good morning gid tanan-tanan sa inyo. Syempre kay Miyerkules subong ay aton nga regular nga bisita sa subong nga adlaw. Katapos ang aton nga Municipal Agriculture's Office, syempre ang aton nga Officer in Charge, Engineer Joven Sonico. Sir, good morning. PJ Jan, liho ka na isang microphone ni Sir. Daw wala siya, hindi siya bation sa on air. Ara na. Okay, sir, go ahead, Yung sir. aga og yun soy no sa liwat kag sa tanan nga tagpalamati maulanon nga aga sa tanan. Kumusta ang aton opisina subong, sir? Mayara bala kita sang ginabisihan subong? No aton mga staff tulad no mga technicians natin naga schedule dalibot para sa aton nga mga programs no ginapang implement isa na daang masagana rice clustering natin. So may mga update na sila no. So ang lang nanda sa mga clustered areas. I think naka-schedule dyan, no? May mga dates randya ang mga ang mga tagsa-tagsa ka cluster barangay. So kung ginapatawag sanda, palihog lang mag-attend para bati sa mga impormasyon para sa atin mga umuman. Ano subong, sir, ang update sa aton nga masagana ni sa aton nga presidente? Ang aton nga masagana rice program coming rin ang atin nga dry season no for this year, bali second cropping natin dyan. So ginahalat-lat natin ang mga maabot na input. So ang mga natin, ang mga technicians natin galibot para mag-update sa atin tagsa-tagsa ka mga nguma. Thank you very much, Engineer Joven Sonico. Sa aton ginitira nga mga katapos ang Agriculture's Office, good morning, kid. Bala naton nga tamaan kay mo kabisi subong. Kadamo man sa mga responsibilities ang aton nga mga personnel sa mga Agriculture's Office. Sir, kumusta honta kay man kadamo na subong bala? Hindi lamang, by the way, ang mga vulnerable sectors naton, ang beneficiary sa benting bigas meron na. So damo-damo nagitsubong, sir, sa may transport sector, aton nga mga manlunlo, ang aton nga mga minimum wage loan kag minimum wage earners. So damo-damo nagit ano subong, sir, ang paano anong pamaagi nga maka-avail kasi ni man? May i-provide ang atin nga banwa nga master list no. So sa MOA natin ang atin i-provide amura ang mga beneficiaries. So may mga list of beneficiaries so jagoro ang nauna sa amon ti ang sasay naman sa mga
farmers with less than 1 hectare bala. Yung dumaan mo to yung sa initially nag-launch ang DA sa may NFA. So ang beneficiary ka to is ang mga farmers with less than 1 hectare nga gali nga rice area. So muna. So ang anon pag naton ang ipa-provide nandang master list. So iba ka guro mo ron to na mention mo. So may mga sectors karan nga matao guro kang andaman nga mga kag ipa-verify gid natin na nairan kay naka sa MOA nga dapat verified ang mga list nga ipasa natin sa province. Sa inyo, sir, aton nga mga nguma, syempre ka mo man to nag-assess no, nga less than 1 hectare. Ang ilang nga duta, andi sila yung maka-avail sa benting bigas meron na. Oo, no, ang aton mga rice farmers no, may RSBSA na isla. So, diyan naka-indicate sa andang record kung pilang enda nga umahagina panguma. So, mapos na lang na para sa amon kay may RSBSA enrollment ang DA. So, diyan lang rin naman i-check kung makasulod sila sa criteria. Asa po, sir, makadangat iyan sa aton, diri, sa mga vulnerable sectors. Kaya man balaan naton yung programahan, yung isubsidiya sa aton yung provincial government. Pero, syempre, kung may subsidy yung provincial government, may harap man ihatag ang aton nga local government, di ba la? So, aton lang diri nga mamangkot, may harap bala kita subong diri sa aton sa may Santa Barbara, nga ganyan ni mga kasulatan nga May Gersoy no for the record may may MOA kita nga ginubra gali. So ara na sa aton SB. So ginapastak natin ganito kaya nga kang Iloilo provincial government nga sa dapat sa 19 mapasar natin ang MOA. Pero wala dito naka-indicate kung pira natin nga share bala. Ang nabasahan ko lang to nga ang kita ang kita ang ma-provide ka mga beneficiaries, identified kag validated beneficiaries. mga pira kabilog, sir. Why man to tig naka-indicate basta ang lang natin ipasa natin to ang mga pangayoon sa mga vulnerable sectors ng mga beneficiaries. So kung depende kung pira kadamo sila mo man na ipasa naton basta validated. Basta pasok sa criteria. Pasok sa criteria. Kaya ay sa provincial government ang criteria nila ay mga undernourished mo. Number 1 gito ang muna mga malnourished daw kag undernourished daw may extra sa dapat gid nga itao daw 10 additional 10 kilograms I think. So ulatan lang natin gid ma-finalize ang MOA kag mapirmahan ka natin mayor. Kaya man may cap ni siya, sir, mo magzig mo mga kwaon, di ba? Unlike sa dito na sa aton farmers sa may NFA, maximum na dato isa ka sako pwede na mabakal at 20 pesos. Basta registered farmer kag less than 1 hectare ang anda nga area. Isa ka sako 50 kilos. 50 kilos. Okay. Moda mo ba? Iba lang maximum nato is 10 kilos, sila 50 kilos. So, okay man, kiti farmer sila mo sila. Farmers na. For the farmers lang nato Ensoy. May mga fishermen pagkita man nga mayara Oo, man sila sa Duro kita tiga mga beneficiaries nga pang-identify so ilatan lang natin ang lista. Walang tawo naton. Basi madalaman kita to di ba? Kasi sige lang basigin mo lang kita nadala sa may mga vulnerable sectors. Madalaman kita sa gapon sa low minimum wage. Oo. Di ba? Siguro may mga kita criteria nga for example ang minimum wage earner basi makapagwaan na makapangayo man sa so matatag man kita guro ka lista. Kabay pa, sir, no, nga bra nila, ma-widespread. Oo. O, di ba, ma-expand nila ang ilang programa nga benteng bigas meron na. So, hindi lang wala dito sa aton yung mga vulnerable sectors, hindi lang sa mga undernourished, hindi lang sa mga aton yung transport sectors naton, hindi lang sa mga farmers, fishermen, sa mga tanan-tanan, bala nga. Lang, no? Kaya di, syempre, tanan-tanan, man kita nagkapangabudlay mo, hindi mo man lang matumod, bala nga, kay kumo mo ng imo nga obra, balaan na nga gamay sweldo mo, kumusta na lang yung iba niya, di ba? Kaya halos naman ang tanan, ara sa may low minimum wage mo. Diba? Ang iba ka to ganay di ba mga construction workers kag mga laborer. So natawaan na tong iba. So I hope nga ang aton diri makabaton man. Pero mangkot lang ko, sir, kumusta ang quality sa bugas? Local rice dyan, no? Kay TY kita ang ata ni NFA wala na ka-import for pira ka years. No? So, ang ginapamakalan na nga local mo dyan tao mostly mo dyan natin ang gina-distribute natin. So, local locally produced. Pag hindi ni siya daan. Okay. Lately lang man nagpamakal ka local ang atin ng mga
atin nga mga ang ating galing ahensya kan NFA. So amo man dang gingaling nanda kag GA panahon. Mamangkot ako daas kung para katuig edad kinapala ako kabugas kay man nadamdaman mo sir kang una bla ko madyan bla kita nga mga ano kay ni mga Buffer stock, natural no? natural disasters para nagkakatabo. So ang mga ginapanghatag bala nga mga ayuda is actually NFA. So karaan mo gid ang nga NFA kay lain iya nga dapog. Oo, no, Diba? kaya sa at that time may power pang NFA mag-purchase, no? Sa mura nang ginabuffer natin during calamities and disasters, no? So kung hindi na dara maubos, amo rang ano natin, panagtag pagin natin sa iban nga ano, no? Sektor, especially kung ano doon, kung daw medyo may edad rin lang sa bodega. So sa tulad nga I think pag start kang RTL kinaduraan powers ang ano no ang atin ni mag-purchase kang imported rice pag mag-buffer stock. So wala sila buffer stock nga halin nga imported nga nadugayan mga itago, no. So amoran tulad ang inaano natin local rice ra nang gin-buffer na kagin pamakal nung lately. Ti kumusta sa sir kay ban ang aton nga import rice? Wala may banning na kata sa imported rice. So October ni siya sa October, di ba? October. So pero man 60 days. 60 days. 60 days. So kumusta sir subong ang epekto sini sa aton nga mga ano ganini nga mga lokal? Oh no. Siguro ang why pa natin na ano gidang epekto no kay bag-o pa lang. Ang isa lang kadan ka makita na lang natin tulad kay ang farmer natin nagabakal din ng NFA, no. So sa tulad may minimum 100 bags per hectare ang ginabakal kay NFA per farmer basta may 1 hectare nga area, no, or at least ang yield ng dabla limit is 100 100 bags. So miski sino nga farmer tulad pwede ka ba pwede gito ka baligya sa NFA, no, kag nami anda to presyo tulad provided lang mala kag tinlo ron ng ano bla ang anda nga paray na ready for dagibla storage kag in kaso pwede mamilta na. So pwede ginanda to mabaligya. Mula ra nang isa tulad ka natin kay ang atin nga NFA nagpamakal tapos kung manotice man natin gihapon, no, bahal gihapon ang atin nga local rice ang atin nga imported rice nga ng mga nabilin nga buffer nga atin nga mga traders barato, no. So hopefully maka-adjust sa atin nga ano nga presyo na kaya kung magunta kung nag-epekto gid man ang ano, no, ang banning kang imported rice. Pero sir ang difference kang presyo na sa local rice ug imported rice? Ang ano no ang local meal tulad naga-range sa ano sa 37 to 48. So ang ang imported ga-range man sa sa 30 plus lang. Wow. No, so manubo siya do may difference nga 3 to 5 pesos. So natin amora nang natin nga nakita natin nga mahal pagyapon ang atin nga local rice, no. Pero kung istoryahan natin sir ang quality, kumusta? Mura no ang quality pagid although nga medyo barato siya pero siyempre ang ginatanam kang imported rice natin mga mga ang quality bla nami pagid ang kalidad nga kanon kag ini mabaskog so amor siguro nga ginapatronize mo sanda kang aton nga mga consumers. So dapat maglagas man ng aton farmers, no, mag upgrade man o kung mag-adapt man sa mga varieties nga ginapanahon ni DE, no. Hindi lang RC10 lang tanan, no. So nami to dang RC10 pero ang eating quality na diyan kita naga-differ. Although nga taas yield baskag man ang bugas. So amo lang pangitaan natin pagid-paagi kung paano natin mapa-adapt ang ating farmers sa mga technology nga natin, no, matamat natin sa kananda especially sa variety kang paray nga ginatanam nanda. Asan ko sir naka-import man kita tig mga seeds halin kananda? Ang aton tanang nga seeds, no, from field rice. So ginabreed natin diyan, no. Ang mga manami nga foundation seeds kung nakita natin sa iban nga mga nations gina-breed natin sa atin mga breeding centers, no, just like sa atin sa field rice sa IRI. So may mga seed banks na nakara diyan para maka-produce ka mga manami nga manami nga mga variety kang paray kag maka-produce kag manami nga kalidad kang bugas. So nauri kita sa pag-adapt. Actually ang
Pilipinas para nangin halinan kang iban nga no nga mga seed varieties ka natin mga paray sa iban nga nasyon ano. So dire pa na sila nag-study ka una. So sanda pang nag-adapt kita ang nabilin, so hopefully nga makalagas kita sa in terms kang adoption ka technology. So sa diin ay answer ang problema nagaling nga dumas nami panganda nga quality kumpara sa aton nga kumo diri sila sa aton ba mo diri sila sa aton tuon pero mas manami pang ilang nga quality subong sa ilang bugas kumpara sa aton. So sa diin bala ang problema dira sir. Complex nga natin nga ano kadya no. Number 1 kulang kita sa irrigation. Rain-fed kita. Tapos ang atin area is kita man natin island no kita no island nation. Ang Vietnam, Thailand compact ang anda area kagang irrigation nanda nami no. Kalin pa na sa una naka nakapundado sa nakang irrigation. So kung maka-increase man kita kang irrigated areas natin kag ma-improve natin irrigation facilities natin. Ang mga rain-fed natin daan ma-irrigar natin. Maka-compete ang atin farmer. Hindi ko mapating hindi maka-compete kay ang gina-worry lang kang atin farmers per me ang tangla na sa babaw kung saan maguran mo. Di paano sa nakaran magtanam kung why sa patubig. So ang ginaton is irrigation kung ma-improve naton na ang aton farmers ma-adapt dumlara kag diyan sa sa variety kay kung parang example RC10 rain-fed siya. So ideal gid para sa rain-fed para lang maka-produce ang aton farmer. So ginatanom gina nila regardless kung ano man ang produkto na kanagang kalidad na tanom gina nila kay less ang maintenance, less man ang na sa tubig no requirement na no water requirement. So mura nga gina-prepare nang gyapon maski pigado ang eating quality. Ti subong sir kay nagpataas balas ang alert ang pag-asa nga nagapasalad kita talad sa La Nina from October to December and magalawig pa kuno until February 2026. So ano ang papersyon sa aton nga mga nguma sir? Ti nakita man nato no ay tiga uran talad kung lantaw natin ng mga farm areas na natlad gabira-biras na pangarado talad no kay first week kag second week lately nag-harvest masanda. So kitlad kay may duro tubig giningagaw man ang datlad land prep no. So hopefully nga hindi laman magtaman. Hindi man kung isa ka pangayo kita tubig kung isa sobra man no. So gani kay hindi natin makontrol acts of nature na kag ang atin nga farmers nagasarig lang man sa sa uran. So kung mga uran ti chance na nga magtanam kung kaluyan mataas-taas aton yield sa second cropping kung bastante ang uran. Balik kita sir nun may mowa kita with regards sa may aton nga kadiwa ni bala or masagana rather kadiwa nga rice program naton dala. Amang kutang ko sir kun mapasugtan ni siya kung makakuha sa subsidy saan ni siya by the way ma-implement man. As soon as possible guro kung may mawar kita gyud soy. As soon as possible guro nga nga mapasa natin ang mga validated master list kadya. Pwede kita guro ka matamat distribute to kadya kay kung permado duman ni mayor pag permado ni governor. So ang bugas ara man lang mo kay last Saturday Sunday gani ang province nagabaligya man kang 20 bigas sa may provincial capital. So hopefully nga kung mapirmahan ng MOA kag kung ara ang master list siguro makatao kita dayon. How curious ang ko sir tungunti si Gov Defensor mayara siya nga iya nga guidelines ang panuntunan niya nga para sa mga undernourished, malnourished bala nga mga panimalay. Pero kung kita naman diriya masubsidy sa may Santa Barbara, pwede na bala nga lain niya ato niya nga sektor nga pakwaon sa siguro may guidelines siguro gyud soy no. Mga malsan nga mura sa undernourished. Ang undernourished kita na kag malnourished ang tawan natin nga household. So hindi kita diyan ka kay nabasa ko to sa MOA nga dapat kita mo-provide kang lista kag amura ang atin man nga itawan. Okay. So supposedly masunod gid gali kita. Masunod kita kay may MOA okay. Masunod kita sa mandato sang aton nga province kay man ti syempre ang province naton by the way nagarin ang programa nga mag-subsidy sanda kang benting bigas meron na
kang aton nga gobyerno nasyonal. Eh, Okay, sige lang. So, ako na yung ginananta. Basib lang, basiban ba lang maka-insert? May insert naman yan. May insertion naman. hopeful ano natin na siguro makayad mga tagsa ka department diya kung ano nga sektor no. Kaya ang barangay ka dyan, number 1 na may mga identified dyan nga mga ano man no, may mga listahan man dyan. So mula na i-validate lang insakto para madto man sa insakto ang program. Okay. Thank you very much kay Engineer Jovin Sonico, sir. Mangkot lang ko, kumusta subong ang general nga sitwasyon sa aton yung mga nguma, kay balaan ko aton yung mga idleland farmers nato, no? Maski sa diin lang sila ipadala sa ilang mga produkto, ato na sila subong sa provincial capitol, no? No ang adlaw ka active daton nga Idleland Farmers no na program gid ka natin mayor. Sa talad 1 week na to sa may ano sa Capitol yata. Tapos may ano pagid sanda may mga eskwelahan kag sa may IPPO sa ano sa kampo no sa Parula nagano man sanda may schedule man sanda. Hasta ron dia sa October 3 kay simana sang mangunguma sa provincial wide bala sa October 1 ka 1 to 3 ang anda culmination. So ang opening sa October 1 kag ang closing sa may 3 sa Pasig City. So alin tulad may mga programs and activities ron nga ginaintrahan natin mga high value crops farmers no nga ang invited sila aton to aton nga Idleland farmers. So taman sa nakabisi tulad kag may mga display sa dati kung makaadto ka mo ipatronize natin mga local farmers to kag buligan natin sa bakalang nga produkto. So, nabatian, doon is like iya Sandoremi kay Rita Soltis, pakaisa ko. Free board and food and accommodation sa? So, may hotel, naka-hotel sila ko no to. Grabe na. Para ma-promote nanda ang anda ng mga produkto to no, kag invited ni sa nakada. Level up rin sanda. Oo. Di ba? Okay. Mangkot ng ko, sir, hindi na mo mention about simana sa mga mangungumang. Aton ka isa no, sir, aton ka schedule diri sa Ang aton simana ka mangunguma culminate kita during second week of November. So nagadangan na kung isa sa atin nga no Kahilwayan Festival no. Okay. So dira naman kita ma-prepare actually preparation na October nga diyan no kung mga activities natin for November. So aton naman tanamo ran sa local natin sa November naman. Dasigay naman lang Oh, okay. So asan ko sir ano kita na mga twist kita na sa iba naton. Kay manti damo na mangkot with regards sa aton slaughterhouse bala. Kumusta na subong? Ongoing tulad no ang land preparation no leveling kag ang mga grading to no. So maka-start sa naguro laying ka foundation siguro once nga matapos man ang dalan nga obra pa sulod no kay kita man natin to ano. Why man sa nato nag-cut do ma-fill dem lang sa para hindi mabudlay no. Yes na magi-skilled. So tulad clearing na to kag ano sa leveling yung mga staking to gani sanda. Siguro mga November guro may ma-start to sanda guro kang sa laying ka foundation kag mata-amat man ang obra ato sa slaughterhouse. Okay, so by next year magamit na nato ni. Hopefully magamit natin by next year no. Late next year guro ran human na guro kag accreditation na lang ra kulang para ma-produce natin diyan nga slaughtered meat madara kang mga mga meat vendors natin sa maski outside the province kag pa kang panay pwede nanda basta accredited kita nga double A slaughterhouse. Okay. So update lang sir sa aton man dito nga mga gin-adapt nga mga ayam. As reported ka hapon ni Sir Nonong sa aton nga impos may 27 kita to ka dogs naman no ang latest population nanda to kay may pandakop naman sa nagya sa area kang bangga nama. So may mga stray naman diyan kag ginapabayaan. So gindakop man nanda to kag daran to. So ihilatan lang natin nga may ma-adapt pero nag-ask kita kang assistant sa atin nga provincial veterinary office no for spay neuter sa November 19 ata ang schedule naman. Okay. Asan ko sir may nag-message ka namon bala ang may diyan ko libre kapon? Hindi ko sure kung ang aton bigin pa schedule ang sa mga stray dogs natin para tuya sa no. So
So sa kamahal abi kang bulong tulad kabi na gid ang ano no ang anesthesia bla. So prioritize natin na yung mga stray dogs natin. To kay amo gid sanda ang kinanglan ni kabulig no. Ang mga sa household lang anay kung pwede daraan nyo lang anay sa vet no kay ite limited man ka tamaan ng aton nga resources, so ang aton provincial vet hindi tanan mataptapan ng bilog nga province sa pang spay neuter lang, so may mga private veterinary clinics mo kita nga naga baton karan, so mula ra garing bayan. No, ti medyo kung may kwarta ka ti daw barato lang, pero kung may kati kwarta ti mahal. Di ba? No na na no aton mga stray dogs no para in case nga adoptaron sila, hindi ra bala magdugang ng populasyon ng datis maalagaan sila yung sakto. Pag hindi sila mag stray liwat kiti iba man naman natin kapin palaki. Ka-stray na sila kita nga sa labi naging kong meeting season nanda no. So mura nga ginalika ano natin anay nga saan da lang anay ang ating priority ng program. Ating ginalungan tala hindi kita makagat tikutik ag ayam. Ang amon to sa balay sir, bo nagaano dala sanda naga-multiply. Kang una nagsayo lang ran dyan sa balay, hindi man kami intag iya, pero nakita ano ko to ba pulo ras da kabilog. Uno ko isa maluoy ka balati kung anan mo adoptaron mo lang kag mumahan lang sa balay mo. Nagaduro man. No, hindi man natin sila makontrol kung di ang ganto. Ang aton mo lang kisa kung magsayo ka natin mapakaon natin kag matawan sa shelter during needed ano ng time nanda no. So nagapa ano mangyapon galibot, so hindi natin makontrol gid. So mura nga kung magasayo ko natin kag segudo natin manad sa sa balay. Kag magdugang dala sa magdugang. So hindi natin gin makontrol ang isa. So mura na kung PDF lang mapaspay neuter natin. So mangkot lang ko sir, may dyan kita ka dyan nga ano gay mga pwede na ito mapa-adapt plus sir, may ara kita nga pwede nga lugar ni nga pamutangan sa mga hindi na mga stray dogs natin kundi mga stray cats pagid. Uno amo pagid hindi natin makontrol kaya mga angkuring pagid damo pagid no. Hindi ang aton to abi nga facility hindi magid amura ka hanggad. So ginahinyo lang natin amularan no ang aton mga owners maging responsable para matatapan yung mga sapat kadi. Ito kalulo ay nanda lang nga kadaaga doon nagkapangamuyo ba lang tawi ko pagkaon. Nasimbasan na kanimo sa tubang pertahan ka balay mo. Pagbukas mo kapertahan sa kusina baw tanan-tanan sa genre nga nagapangayo ti pagkaon. Ti daw na naluoy ka man hindi pagtawaan balahan. Kagaring kay doon na anad sanda, ti dyan talang sanda. Amura nga maanad lang sa sayo yung kanimo ka magtanga. Gani. Okay, sir. Thank you very much kay Sir Jovin Sonico. Sir, last na lang gid mangkot. Kumusta ang update atong subong sa may hapag at may contest kita sini. So, sa ano ang last assessment naton sa pagagpira ka bilog na bilin nga mga kabarangay nag-intra sa sili nga pa indis. Ang hapag natin, siguro ma-assessment kita dalang guro sa November, no? I think daw 30 plus na lang sanda ka dyan. Hindi natin ang iba kay wire natin ginbaton ay ang individual lang nag-obra, wire nagabulig ang community, so maging cut off kami. So next sanda guro nga libot November din. Okay. Sige. Thank you very much. Sige, sa atong pinalanggang officer in charge sa Municipal Agriculture's Office, Engineer Jovin Sonico. Sir, mayara ka ba baluyag idugang nga wala ko na pamangkot sa imo mga updates sa imo opisina, projects natin, activities? No, culminating gali ka natin nga Rabies World Rabies Day, no. So sad to say nga way kita naka talad kita tawag wala nadara sa top 10. Okay. Pero ang kulang dam lang natin ang Municipal Rabies Council meeting. So why kita pa? So na kita guro. Ma-organize lang kita kadya with the mayor. So ang aton nga activity continuous mangyapon vaccination natin diyan kag arrangement natin gyapon ang aton nga ang aton nga target. So hopefully next year makabawi kita. So mula ra na siguro for the meantime natin no natin rice program sige man livestock natin continuous man ang aton ni population. So hopefully kita kadabay siguro ang repopulation natin makadugang-dugang pagin natin mga breeders no. So latlatan lang natin. Okay, sige sir. Ado medyo nagnubo-nubo naman subong presyo sa baboy. No, daw pirawan 380. Masarangan taran Pero kari kita why naman kita nagkakaan gotig baboy. Syempre, di ba? Pero mahal man subong ang presyo ka isda. Di ba? Ang aton talad nga population medyo nag-increase sa swine natin ginsoy no. So hopefully magsigi-sige diyan. Okay.
Sige. Thank you very much kay Engineer Jovinson ko. Sir, sa next week naman kuno ligwa ikaw sa Wednesday naman kita imong regular nga pagbisita diri sa aton. Thank you very much sa imong papanamyaw sa imong mga katapo sa Municipal Agriculture's Office. Ano sa aton mga staff, maulanan no, halong sa pagbiyahe kag continue lang sa pagbulig sa aton mga farmers. Mayong aga gid sa tanan. Okay, thank you very much kay Adrian Jovinson, yung aton officer in charge sa Municipal Agriculture's Office. Thank you, good sir. And Thank you, good good morning. Okay, thank you, good sa inyo. Good morning din at tanan-tanan sa inyo. And thank you, good kay sa Engineer Jovinson. Ikaw kay man siya naghatag sa ato sang update every Wednesday sa anong bala ang nagakatabo sa atong Municipal Agriculture's Office, ang ilang mga programs, activities nila. Ang nagapadayon naton nga pagtukod sa aton nga slaughterhouse. Thank you, good sir. Thank you. Pag tayo nga pagtukod sa aton nga slaughterhouse sa ibang pagiging mga bagay. By the way, nga makabulig hindi lamang sa aton nga mga pumuluyo, kundi sa aton man nga mga lokal nga mga mangunguma. Shout out diri sa akon nga pakaisa Rita Sotis para subong sa may provincial capital. Para daw isa sila sa mga exhibitors sila sa provincial capital Santa Barbara Idleland farmers. Nag-display sa ilang mga produce nila dito sa my provincial capital from September 15 to September 19. Sa magabalik lang ako, dugay-dugay, sa dugang pagiging mga balita, kaya talista sa inyo ang pila ka mga updates karon dugay-dugay sa pagbisita diri ni DSWD, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, aga pa sa alas 5 pa lang sang aga ang abot sa iya first flight siya pakadto diri sa may Iloilo kay kadamo sa iya by the way nga mga kaladtuan subong nga adlaw tubtob karon sa hapon. So pagbalik ko i-plastar ta na ipabati ko sa inyo, pahibilo ko sa inyo kano ang mga itinerary sang aton nga DSWD Secretary. So mabalik na ko dugay-dugay, play ta na yung aton nga trivia as well as ang aton nga mga requested songs. Sa station na din sa 16.7 ISFM, upod sa ako nag-yung Zoila Cordero para sa Radyo Opisina. Sa liwat, may nga Ugyo ang trivia. Nga abala, ginatabunan nato ng aton nga baba kang nagapangayo sang pasensya kung kita magpanguyab. Ang pagpanguyab ginapatihan nga isa ka pamaagi sa aton lawas sa paghaklo o kung pagpasulod sa oxygen pakadto sa aton kapoy nga lawas. Kag ini, makalalaton. Ilabi na gid kung imo makitaan ang imo kaibing o kung imo nga tupad nga nagapanguyab. Sana sa ancient man o kung sa tigulang nga nakasaksi sa tagumatayon nga tawo o kung naka-witness sa pagpiya sang kabuhi sa ilawas, ang pagpanguyab amo ang nagasignal o kung pamaan nga ang kalag. Madali na lang, magbulag sa lawas. Base sa sinang una nga pagpati ang kamatayon mahimo apunggan, paagi sa pagtabon sa imo baba, kung ikaw nagapanguyab, bangod ang pagpanguyab madasig maglaton o kung makalalaton. Nagkapangayo kita sang pasensya kay pwede naton mapasa ang katalagman sa iban nga tawo kung hindi kita magtabon sang aton nga baba sa tiod nga kita nagapanguyab. Para sa yung trivia, Zoila Cordero.